Cebu Catholic Television Network. Maigsoon yata sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon si kinaadman, nagingon, non potest esse diatonum cui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung was kamaturan ipasukan. O sa libro ni Sirach Uluhan 34:8, ningon ng Diyos, ang labing hataas sa tanang kamatuuran, maumpong sa Diyos. Ang labing hataas sa tanang kaalam, maumpong sa Diyos. The highest of all truths is the Word of God. The greatest of all wisdoms is the Word of God. Mao nga kita, bisan ang simbahan sukad sa sinugdan, ang iyang mga pagtulunan kong doktrina, nga maumol nga sa kadugma, there could be no dogma when it is not founded upon the Word of God. Wa gay mahimo nga dugma kung wa na ipasukad sa balaang pulong sa Diyos. Mabasa na sa Catechism of the Catholic Church, numero 88. Although yes, nasa numero 85 sa Catechism of the Catholic Church nga ang kaobispuhan mo ang otoridad sa paghatag, katinawan, o paglig-on, pagpadayag, unsay matarong, unsay husto. Pero ang maong mga obispo still ubo sa pulong sa Diyos. Nana sa Catechism of the Catholic Church, numero 86, nga ang mga pulong sa Diyos labaw kay sa magisterium. And the magisterium is only steward to the world of God. Maura nga, mong kunta nga, labing hataas ang pulong sa Diyos, kay that is revelation from heaven. Revelation of God Himself. Naglapit kami kaninyo ng atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Salamat sa atong Arsobispo, yang Ekscelensya Jose Serafia Palma. Yang mga kabag ng mga obispo sila si Bishop Antonio Raniula, Bishop Emilio Bataclan, Bishop Dodong Billones, o bagong napili Santo Papa nga Subuanon Obispo Auxiliary Bishop ni Arsobispo Palma, mao si atong galang at taga Talisay, si Monsignor Rubin Labaho sa kaligdong utan o may kayong muandam siya mga pagpaambit kon mga sermon. Saludo ko, Monsignor Ruben, o kanunay mi nagpasalamat sa Diyos tungod nimo kay ikaw Talisay nun, Cebu, Talisay Cebu, parehata, taga Talisay Cebu. Unya, salamat sa tani Brad Dudong Limso, ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network nga ikasasugod hangtod karon iya gyung gi abaga ang mga kinahanglanon nga mo lungtad ang Cebu Catholic Television Network nga mulahos na sa ubang mga nasod sa kalibutan, sa United States, Canada, ubang mga dapit sa Asia. Tungod sa modernong himanan gamit ni Berdunong Limsua, pagsabwag sa may balita, pinagi sa Cebu Catholic Television Network. Kanya mga igsoon, di ta maglangan, yaman atong
duha ka kauban niya si Brad John Porca sa ni ka Catholic Faith Defender. Kanon na yung suroy sila lain dapit pag paila sa kamatuuran tubag sa mga pangutana, mga pagduda. O niya sa si Brad Rudy Recasa nga dugay na nga muning ginganlan o tao nga nag-utingkay, nagsubay sa tudling sa balang kasulatan. O nangita gyud kun unsa ni mga pung sa Dios nga nagkasumpaki, nagsingki nga usahay makalabad sa uos magbabasa. Lagmitin na lang basa sa Biblia. Muna kinahanglan nga atong masayran niya mga contradictory terms of the words of the Bible. Niya atong manahon si Brad Rudy Recasa. Daghang salamat Bradsok ug may hapon sa tanang naglantaw ning atong tulumanon katin-awan sa pagtuong Katoliko. Labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Jocelyn Cañete, P. Villamor ug ni Bitoy Bakuli. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Bradsok, aritas kasulatan Bradsok dinhi sa Ezekiel 30 tudling 8. When I set fire to Egypt, all her defenders are killed, then they will know that I am the Lord. Sa dihang sunugon ko na ang Ehipto, ug lumpagon ang mga mitabang kaniya, makaila na sila, nga ako mao ang Ginoo. Ezekiel 38, klaro kayo nga mabasa sa Biblia, nga sa dihang sunugon ug lumpagon sa Ginoo, ang mitabang kaniya, makaila sila, nga ako mao ang Ginoo. Sa Sirak 9:8, sa maayong balita Biblia na kanayon, when you see a good-looking woman, look the other way. Don't let your mind dwell on the beauty of any woman who is not your wife. Inikakita nimo sa usa ka maanyag nga babae, ilingiw ang imong naong, ug ayaw ibutang ang imong hunahuna diha sa katahom ni bisan kinsa nga babae nga dili nimo asawa. Sirak 9:8. Inikakita nimo maanyag nga babae, ilingiw ang imong naong. Sa Sirak 36:22, sa maayong balita Biblia ng kanahom, ang katahom sa usa ka babae makalipay sa usa ka lalaki. Walay laing nindot nga tan-awon sa mata sa tao. Sirak 36:22, klaro kay walay laing nindot nga tan-awon sa mata sa tao ang katahom sa usa ka babae. Akong pangutana ani Bradsok, wa ka ni magkasungi Bradsok, magkasumpaki kini Sirak 36:22 ug Sirak 9:8. Palihog ko kung patin-aw ani Bradsok. Iglantaw na ni ato niya na duha ka teksto Brad Rudy. Klaro gyud nga dunay kontradiksyon. Kay matud pa sa Sirak 9:8 imong ibasa nga avoid gazing or looking at a beautiful woman. Pero sa Sirak 36:22 nga wala laing matahom sudungon sa mga mata sa mga tao kundi katahom sa babae, beautiful women. Ya, dili man ni patan-aw sad nganong nganong tan-aw mo sa ni. Bitaw ang kiyo na peduli kun matan-aw ta nga dili nato i-focus nga makahigayon ang atong kasing-kasing sa pagkaibog niya musumpay din maulagon lustful desire. Ya, sunod na ang ato ng bad thoughts and lustful actions. Muna nga, muna mahimo na sa. Pero kay hibaw ka ng mga kanang Miss Universe. Takkan kay pila na ka mga babae gikan sa lain-lain dapit sa kalibutan. Doon na may mga judges. Doon na may mga lalaki. Muna nga, tanaw gina sila. So, dagan rin ilagsa kung sige magtanaw. Dili na ba kay ang pagtanaw nila that's to measure who is the best among them, no? Ilagin tanaw no kinsa magyulabaw nila in the doon may mga patakaran ana. Yeah. Kung mutanaw ka just to look into the beauties and would result in admiration, dili na sa. Kung mutanaw tas babaeng matahom niya, wa diya sa atong katong giuna, wa ta magunahuna katong giingon nimong ayaw ibutang imong hunahuna. Kaya tingaling mohimo na o pag-agda sa imong kasing-kasing imong lawas
sa maulagon na tinguha. Sa English, lustful desire. So guwa na, muna nga sa in English, so euphemism. You are just only looking at the beauty for admiration or basis of judgment, who is the most beautiful, worthy of the crown of being Miss Universe. Sa ito pagtanaw lang ka, Brother Rudy, just for sake of admiration, likay na yun, hindi mo na yung mong asawa. So muna nga, wa na magkasumpaki. Kaya sa San Mateo 5, ngayon ang ginoo, kung mutan na ka sa kababae, niya magtinguha ka o maulagon or lustful desire, magkasa ka. Sa ito pa without why tinguha nga malaway nga tuyo sa pagtanaw nato sa babae, palitam tanaw ka sa imorong iksong babae nga beautiful kayo, wa magkay limbatianon sa ludabi pa kada pang pagbati ba nga kining lawas naman na carnal intent, wala tanaw kasi mong inahan babae gwapa sad, so wa kay ngan nanto carnal intent, so dili na sa ug dili nimo imong asawa kay tanaw kasi mong asawa wag yung kadidi yung lain tao lain babae, so kuno na tanga kining lain natong tuyo just to look at, dili ka huwi sa kining sangka sa Miss Universe. Silang tanam gina mga lalaki sa mga babae, pero wa sila intent other things but to measure, to gauge who among them worthy of the crown. So silang magtanaw na magkasa kay base nila sa the object in euphemism purpose, both sa putan-aw sa babae, sa tuyo sa kinsaman ang makakuha sa ingno nato patakaran sa gitason, sa iyang panglawas, iyang beauty, tubag sa mga pangutana, then all these things are fulfilled. So makita lang labing maayo, labing matahom nila, the best and the most beautiful among them shall be worthy of the crown of that somewhat competition. So atong pilion, Brother Rudy, ang kaduha, ang pagtanaw sa babae, dili sa pabukal o kaibog. Just admiration. After that, ayan tutugig dugay. Dugayon ni mo. Lain na ng tuyo. So, may hinamduman na sa mga lalaki. Ang Sirach 9:8 na ayaw pagtanaw sa babae nga matahom, ilingiw din na imong naong aron dili ka magasa. So, very simple. Kita ka gwapa, hangad sa langit, Jotay. Praise the Lord. May pagkahimo Ginoo. Awa na tayo ginawa na nga lain pa. Dili na sa. So, wa na magkasumpaki. Muna atong tubag sa may pagkutana ni Brad Rudy da Casa. Ang Sirach 9:8 o Sirach 36:22. Yan rin ni Brad June Porca. Daghang salamat, Brad Sok. Mayong hapon sa tanan, labi na Brad Rudy itong kauban, o sa tanang kaubanan. Ya, labi na diya sa Mabulo si Brad Nolinggo o sa kaubanan diya sila sa Junior o si Rebenendo Bini Tao, ang atong PMO Director sa St. Joseph Paris. O labi na diya sa Marigondon si Padre George Alfonso, ang atong Kura Paroko niya. Labi na sa itong organizer sa CFD si Brad Romeo Danyo nilang Cornelio Amet na tan-aw nila dito karon sa Channel 47 niya ug mapuhon anhan na punta sa merkado sa Grand Mall ug mapuhon ay kakulian maayo tag panglawas anhan na punta magkita sa atong Bible study sa chapel. Akong pangutana, Brad Sok, nga nakasugat ang pangutana nga usa ka Katolikong nangutana nga miingon siya kanang napo kasugo gitangtang na ni Kristo. Kaya ato nga basa kana dinha sa Mateo 22:37 ngadto 39 sa ato pa wa na lang napo kasugo. Kay unsa man kuno ito ikatin-awan ni Brad Sok ni atong nangutana nga natangtang ni napo kasugo. Kay mao man nagisugo sa Exodo 20 bersikulo 1 ngadto 18. Nya unsa naman nun pagkaunsa nga mawa day nang napo kasugo, Brad Sok. So kaya patin-awan ni Brad Sok kay katong tan-aw ni ron base no makasabot siya ani. Ang napo kasugo ang Diyos yun mo'y namumya na
Ug matod pa gani sa Exodus 31:18 nga ang tudlo gid sa Dios mo'y gigamit pagsuwat. Unya sa balang kasulatan kay hibaw nga ang mga sugo sa Dios kamatuoran. O mingunod sa balang kasulatan ang kamatuoran mulungtad nga walay katapusan. So ang mga sugo sa Ginoo dili gina mahanaw. Although dito sa langit wa nay commandments, there are no commandments. There will be no commandments in heaven. Kaya mga sugo gibuhat na sa Ginoo aron doon natay lantawon, pamalandungon nga kabubuton sa Dios atong kinabuhing moral, ang atong espirituhanong pamatasan. Munay tuyo nga maagak ta. O sa Salmo 119:155 nagingon nga kadtong dili mutuman sa kasuguan sa Dios halayo kaniyang kaluwasan. So halayo sa kaluwasan ko dita mutuman sugo sa Dios. Diri sa Biblia dunay batan-on nga nangita as kinabuhing dayon kalipay nga walay katapusan sa langit. Iya gigamit tanan niya mga bahandi kay anak man siya sa adunahan, son of one of the richest the richest man in his own community. Gasto siya laylain nga mga matang sa kalipay, lawas nun, dungog gahong, pagduos laylain mga nasod sa kalibutan. Pero wa siya magmalinaw. Wa siya makakita sa tinuod nga kalipay diya sa hudyaka nga lawas nun. Muna ang paghibawan niya diya sa Kristo, miluhod siya, Ginoo, unsay akong buhaton aron ko makaangkon sa kinabuhi ug kalipay ng walay katapusan. San Mateo 19:17 mitubag man si Jesus. Kung gusto ka daw nga makaangkon sa kinabuhi ug kalipay ng walay katapusan, tumana mga sugo. Kung sa mga sugo as Ginoo, ngatong Ginoo may kutlo pipila ka mga sugo parte gyapon sa parts of the Ten Commandments. Ningon gaytong batanon, pero natungman naman na ako nyo. Dahil ang Ginoo gustong mo tidlom sa kasing-kasing niya unsay tinuod nga katarungan sa pagtuman sa sugo. Kung gusto kang sunod nako, baligya tanan nimong kabtangan o ang halin paghatag sa makabus. Nitalikod wa kayo mananghid. Ningon Ginoo pagkalisod yun sa kadato. Pagsud sa langit. Masayon pa ang kamilyo nga mulusot sa mata sa dagom kay sa dato nga na ulipon sa bahandi. So ang tuyo sa Ginoo pagpangutana, sunod ka nako, ang iyang gustong he would like to exact or take out from the heart of man. What is your reason in doing the commandments of my Father? It must be love, ang gugma. Gugma sa Diyos labaw sa tanan, o gugma sa sikataw sama sa atong kugalingon. Sa San Juan 13:34, doon ay amendment si Kristo. Niyo siya, higugma ang Diyos labaw sa tanan, tibok mong kasing-kasing, tibok mong hunahon og imong puso, o higugma ang imong isikataw, sama sa kung pahigugma kanimo. That is the amendment. Natong gauge of loving other people, not really how do we love ourselves, but how does Christ love us? Unsang kadako sa gugma ni Kristo nato. It must be the reason of love, nothing else. So mo na nga kining napo kasugo dili na mahanaw. Ang unang sugo dili ka magbaton og laing Dios. Di ka maghimo og mga linilok nga larawan sa mga Dios, di ka magyukbo, di ka magsimba kanila. Ikaduhang sugo dili ka mo gamit, dili mo gamito na ngan sa Dios pagpasipa. Kaya labing sagrado ng maong the name of God. The name of God is power. The name of God is salvation. The name of God is forgiveness. Mao nang ikatong sugo nagsunod. Buhata sunom kadlaw ng imong buluhaton. Si kapitug adlaw gikan si pagbuhat, pahuway ka. Papuhay ang tanan na sa imong kaumahan o sa imong pamilya. So pasabot nga doon natay adlaw igahin sa pagsimba,
gahin sa pagpahuway sa itong lawas. O ang Old Testament times na abdan pa ni Kristo maong Saturday Sabbath. Niya dunay kausaban kay ningon si Uzias 2:11 pahunungon sa Dios ang Sabbath that was observed by the Jewish or Judaism religion. Niya dunay ipuli nga mong adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagkabanhaw nga trabaho tagi ka sa Lunes, ang Domingo ikapito nato muna mo puhuay sa taong simba ng adlaw. Ikaupat, tahurang imong ginikanan, mga maguwang gidan. Ikalima, dili ka magpatay. Ikanom, dili ka manapaw. Di ka maibog sa asawa si mong isikataw, bana si mong isikataw. Ikapito, dili ka mangawat. Ikawaw, dili ka magbakak. Kasi di ka maibog sa asawa si mong isikataw. Kana po, di ka maibog sa mga butang o manggad si mong isikataw. So, these are the 10 commandments, which are truth. Sa Roma City, versikulo 7, mingo San Pablo, ang kasuguan sa Ginoo matarong. Busa, kung tuman ta sa sugo, mahimutang matarong. Ang kasuguan sa Ginoo maayo. Kung buhat ta sa mga sugo, mahimutang maayo. Ang mga sugo sa Dios balaan. Busa, kung tuman ta sa mga sugo sa Ginoo, mabalaan ta. Sa Salmos 19:7, the laws of God are perfect. Ang mga sugo sa Ginoo hingpit. Ang lintunganay sa utlanan nato sa kinabuhi ang mga sugo. Kaya sa Kinadayag 20 versikulo 12, hukman sa Dios ang tagsataga sa katao sumala sa nasulat sa libro sa kinabuhi. Hukman ang tao sumala siya buhan. Muna nga maninghuha kita sa pagampo sa Ginoo kanunay, paglikay siya sa pagbuhat og mayo kay aron nga ang atong tanos nga pagtuman sa sugo dili mababagan sa mga gisgutan ni Rudy ganina nga mga nindot nga tanawon. So mao ni atong tubag sa pangutana o si doon pa kay lain pangutana ro. Wala. Atlanta. Oh. Diyan na. Ato sang tanawon kining mga mahinungdanon kay paywaw karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Ngayon balik ta sa atong tulumanon kini atong katinawan sa pagtuong Katoliko nya doon na sa tay mga social concerns kay tipik og bahin man na sa atong kinabuhi nga atong espirituhanon, mga puong sa Dios, mga sakramento. Pero doon na sa tay matagad mga kalipay sa mga tao kung ang gobyerno
mualagad sa mga pagkinahanglan sa katawhan para sa katilingbanon yun nga kayuhan. Ang atong elected mayor sa Talisay City si Mayor Samsam Gulyas, batanon nga ang kasing-kasing puno kay sa tinguha inubanan sa pagbuhat nga maabot ang mga serbisyo ngadto gyud sa labing kabus kana kinahanglan. Usa sa iyang mga gipangandoy mao nga dunay mga services labi na sa mga masakiton kabus kayo sa mga nato sa mga matanon nga mahikawan pa sa edukasyon. Doon na siya memorandum of agreement signing with some institutions nga may mong partner sa LGU Talisay City, Cebu. Ang una may tungod sa mga tambal, medisina. Sama sa Mercury Drug, Tabunok Branch, Butika Santo Niño, Miglanilia, DR Pharmacy, Saita Farm Corporation, Nurse Pharmacy and General Merchandise, Propur Pharmaceutical, daghan kayo. Kay ipaduol sa ang duol sa mga butika nga duol sa ospital sama sa Vicente Soto Southern Islands Hospital. Kadtong mga butika nga duol doon na gipirmahan ng mayor nga katong mga kabus nga resitahan wa sa parmasya sa gobyerno adto kuha mga tambal. Ya mga butika duol sa Southern Medical Center, District Hospital sa Talisay. Doon sa mga butika sa mong tambalanan. Maroon kung doon ay mga resita nga di mapalit, o di makuha sa mga kabus. Kanyawa sa parmasya sa gobyerno, muadto nining mga butikas. Ya, ang mga laboratory para sa mga laboratory test sa mga pasyente nga ang gibati na asod sa kailanman sa ilang lawas. Di makita. Doon ay laboratory tests. Sama sa LabCure Incorporated, Live Stream Diagnostic Clinic. So, high precision. Kung na sila mga gibati sa lawas, kangol-ngol uban pa niya, ang doktor di mo tambal kay wa may bawo, muagig laboratory test, wanto. Ya, di na sila kwarta kayo, siya kwarta, pubri kayo. So, humat laboratory test, adto na sila sa medical clinic sa Southern Islands o di sa Talisay. Ang Southern Cebu Medical Center na sa Talisay. O magpa-opera og cataract. Hap na atong mga mata, pero cataract na way bayad. Ana sa AAA Socalit Ophthalmic Clinic. Mabuhay Desi Root Foundation. Yan na sa Cebu South Medical Center. Cebu Doctors University Hospital. So, naay kadangpan para sa magpaupira sa cataract. Unya, funeral service, kanang lungon, mga suga sa panosaya, niya sakyanan padung sa sementeryo, sa haya, naay mga gipirmahan sa mayor para sa itong mga gikinahanglan sa funeral service. St. Francis Funeral Homes, Mount Olive Eternal Life Corporation. Dollars ang instalisay namin sa kining Bulacau. Nya, slaughtering operations. Tuon ta sa butchering. Na ay mga batanon nga gustong mo eskwela sa butchering kadagko man nag-sweldo. Doon ay eskwelahan niya na. So, kini guban pa, labi ang iyang ipamugatan kining Talisay College. Na way bayad ang tuition fee, way miscellaneous fee, libre hangtod mo graduate ang mga bata. Nya itong miaging Mayo, kapinso pat kalipo ka mga bata o nagdao diplomas. Doon na sila'y professional. Katabang na sa ginikanan. Kilak mga ginikanan. Kailang nagasto, pliti regular bounds mga bata. So, mo ni mga hinigugma kumiksyon ang atong aksyon agad, Mayor Samsam Gulyas, Vice Mayor Abag Kanunay, buutan sad, maligdong buutan matinabangon, si Choy Asnar, Vice Mayor.
Yung mga councilor, si Digol Golias, si Maning Cabriana, Rudy Cabigas, ako na yung pagumangkon, si Dani Caballero rather, si Lister Daan, si Ferdi Rabaya, si Gail Restauro, si Atty. Rocky Bass, si Lito Bacaltos, o si Ophelia Daan. Morning, mga konsyales nga hugpong yun, paganda mga resolusyon, ordinansa, ngay ginanglan sa mayor para sa padayon sa mga proyekto para sa mga kabus, o paghatag kaygunan, mga alagaran sa bisan ng mga dunahan. Muna malipay tao, ngayon pagampo sa mga talisaynon, nining mapadayonon nga pangalagad sa action agad ni Mayor Samson Golias. Kanya, niya naman yung duha na to ka mga kauban, kaya si George Toripel sa kadigtong buutan, o gano'n na ni maminaw sa mga kaigsunan na itong mga non-Catholic preachers or sharers, niya makatubag sa siya pangutanon. O niya sa atong batanon si Carlo Badinas, nga sharer sa Catholic Charismatic Youth Groups sa lalay mga lugar, ato sa paminaon. Niya unahon na to si Carlo Badinas. Daghang salamat Brudsok ug mayong hapon kanin Brudsok ug sa atong mga suking tig paminaw ug tigtan-aw sa atong programa ang katin-awan sa pagtuong Katoliko. Niya sa dili pa ko mangutana Brudsok, greetings nako kanunay sa among kuraparoko kaniadto si Father Anthony Murillo ug labi na ni Father Dudong sa nasayon sa Laray ug si Brad Michael Cabunilas ug ni Brad Mario Agbo o kanimo Brad Herms Luina, salamat sa inyong pagtanaw. Ang akong pangutana Brudsok mahitungod sa creation Brudsok o sa pagbuhat sa Dios sa adlaw. Dinhi Brudsok sa Genesis 1:13 nag-ingon dinhi Brudsok og dihay kahaponon og dihay kabuntagon adlaw nga ikatulo og mingon ang Dios mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabii ug himua sila alang sa mga ilhanan ug alang sa mga panahon ug alang sa mga adlaw ug sa mga katuigan. Dinhi Brudsok gisaysay Brudsok nga sa ikatulo ka adlaw naghimo ang Dios og adlaw kahayag ug kangitngit. Ang akong pangutana Brudsok sa wala pa magbuhat ang Dios og adlaw Brudsok aron mahimong iwag panahon sa kahayag kining adlaw Brudsok. Ang akong pangutana Brudsok, nganong duna na may mga unang adlaw gisgutan Brudsok sa wa pa siya maghimo og adlaw Brudsok? Katong gisgutan unang adlaw, ikaduhang adlaw. Nganong duna na may adlaw Brudsok gisgutan ang Biblia nga ang kaning pagbuhat sa adlaw katulo naman siguro nagibuhat Brudsok. Palihog ko og pagpatinawan Brudsok. Salamat kayo Carlos sa imong pagbasa sa Biblia. Unang adlaw, day kahayag, day kangitit, o sa panahon sa adlaw, sa kagabion, unang adlaw. Mausad si kaduhang adlaw, mausad si katuhok adlaw. Ikaw pat pagkadlaw gihimo sa Diyos ang SUA ng sun, moon, and stars. Nga mo ilanan sa kapanahonan o mga timaan. So kanang nauna ikaduha, katuhok adlaw, mga pa may adlaw mo subag mo saot, ngayon lang to firmament. Meaning there was a strange light that gives the light a daytime. Yeah, there was also darkness that gives also the nighttime. 1, 2, and 3. So what pahimuas Ginoong adlaw, God has already provided the strange light that really measures daytime and nighttime. The firmament that is being somewhat given the shining light coming from God, not from the heavenly created ones, ang sun, moon, and stars. Ang maong kahayag sa una, ikaduha, ikatuo, gikan gyud sa Dios mismo. So mao na ang tubag sa pangutana. Ngano nga doon na may kahayag sa unang adlaw, doon ay gabi, ikaduhang adlaw doon ay kahayag, ya doon ay gabi, katuok adlaw, doon ay kahit doon ay gabi, counting 1, 2, and 3rd day. The 4th day was the day used by God to create the moon, stars, and the universe,
na diha mag lain-lain ang mga gibuhat sa Ginoo mga planetas. Mao na atong tubag sa pangutana o sa 2 Makabiyo 7:9 ningon ang kasulatan diha lamang sa Dios makamugna og mga butang gikan sa wa, and that is called creation, to let thing exist out of nothing and done only by the power of God, and that is creation. So kanang paglalang pagmugna sa butang gikan sa wa, Ginoo ray magahimo ana. So mo na nga di na to mo question what materials really did God gather to put things above tubaga na, that is only from the power of God of creation. Nasa 2 Makabiyo 7:9. Niya maminaw tan ni Dong Torrefel, George Torrefel. Dan salamat basok, may hapon kanimo nya, may hapon ka natong tanan, labi na sa atong mga televiewers nga ganon na nga nagsunod niya tong programa ug sa ato mga online viewers nga nagtan-aw pod kanunay. Nya kong greetings diya sa Paknaan, Mandawi City, si Brad Christopher Adrino ug si Brad Vicente Inting Badal nga kanunay nga nagsunod niya tong programa. Unya diri po sa Barangay San Roque Parish, Barangay Mambaling, si Brad Arnolfo Antigua nga kanunay po nga nagsunod niya tong programa. Ug sa iyang kapikas nga si Nalit Antigua. Ako pangutana basok diha sa Santiago dos Gs basok isigutan diha basok nga kung makalapas ka sa usa ka sugo basok nalapas nimo ang tanan nya gani murag masabot na to kung sa kadina pa basok nga kining kadina doon ni mga gutla basok ba usa ka gutlaan ni maputol tagak gini hagsak gining tanan basok kining kadina unya basok matod pa sa atong simbahan nga dunay dapit nga dili langit dili impierno diin nga adto ibutang nga mga kalag sa mga tawo nga nakahimo og gagmayng sala basok nga mo nang gitawag og purgatorio, pero ila nang gisupak sa atong mga igsuon nga mga dili katoliko kay matod pa nila wala kuno nay mabasa sa Biblia og walay basihanan kay para nila nakasaka gamay og dako orida sa na parehas sa nang salaa mo lagi na kato Santiago dos Gs. Kunya matod pa sa akong kaila basok nga dili katuloy ingon siya nga kanang inyong pagsigig pamisa sa inyong mga kalag nga matod pa ninyo inyong pamisahan kanang naas purgatorio ang pangutana na basok pila man kuno ka pamisa ang gikinahanglan basok nga ang kalag mga kalag nga naas purgatorio mabalhin nga to sa langit mo na yung pangutana basok pila kuno ka mga pamisa ang gikinahanglan paliw kong pagpatin-aw ani basok nga daghang salamat. Salamat kayo, Brad George. Diya sa Salmos 7:11. Nagyan ang Diyos, nagyan ang kasulatan nga God is a judge and He is just judge. Ang Diyos maghukom ug siya matarong nga maghukom. Nabasa na sa Salmos 7:11. Ug si Kristo may pamugat what justice is. Nasa Lucas 12:47-48. Mayroon si Jesus nga kadtong nakahimo og gagmay ra nga sa latuson og silutan og gagmay. O kadtong nakahimo og dagkong sa dako sa niyang silot. So gipakita ni Kristo the specific meaning of what justice is, to give what is due to everyone. Ihatag ngadto sa matag usa ang takos ug angay kaniya. Mo nang justice, mo nang Ginoo. Mo na kun dunay tao nga gigutom niya siyang kagutom nangawat baro siya prutas nga makaon niya pagtambal sa kagutom nagingon ng Ginoo nga ayaw hukmi ng tawana sa gamay nga buhat niyang nahimo tungod sa kagutom ug dunay hukom sa balaod ihatag niya ang silot nga dili bugat kay gamay ra man nga sa nana sa Proverbio 6:30. Munya sa Salmos 31, 10-12, nag-ingon ang Ginoo nga nayo sa kababae nga minyo munya yang bana muguwa pagkagabi kay mo trabaho sa trabahoanan nga dunay time element during evening. Pero ang mao babae ni tagbo sa kagabion og usa ka lalaki. Ug ipasud pag yun siya ang lawak og naghimo sa buluhaton sa minyo
apan dili ingno nato iyang bana ug dako tong panapaw. Nayon kasulatan, dako ng salaa, mortal kana ug may impierno ang iyang kalag. Nabasa na sa mayang balita Biblia. Isgutan jud mortal ka ng salaa, dako ka ng salaa angay sa impierno. So makita nato dili parehas ang sala. So katong gagmay ra nga sala, gamay ra silot mo na nga naay silutanan niya na. Nasa Hebreo 1:3 sa Latin, facens purgationes pecatorum. Et Jesus sedit at dexteram Patris in omnipotestes. Nga si Jesus nakapanglimpyo, facens purgationes, linisanan, nganlan natong purgatorio, linisanan, ug humanian na sa kasya sa langit. Nausama na mahitabo, 1 Pedro 3:19. 1 Pedro 3:18. Tinuod na matay si Jesus, siyang tawhanon nga kinaiya. Pero buhi, ang espiritu. Kung ang espiritu miduo sa kabilangguan nga espirituhanon, ang nangabilanggo mga espiritu, giwalihan ni Jesus. So, unsa man tong mga tawhanan nga giwalihan niya? Mga gagmay sa, o katong mga souls of the patriarchs, gawa pa magkalaho sa langit. So, di mo doonay dapit nga linisanan sa gagmay sa, nga matod pa ni San Pablo sa 1 Corinto 3:15, kung ang buhak ni bisan kinsa mahulog sa kapilihan, huwag sa payan nga moagi kayo, pero maluwas pa. Walang purgatorio. Nga, sa itong mga pag-ampo din sa kalibutan, na mabasa na nasa 2 Makabeo, 12:45-46. Kung wala pa'y pagkabanhaw, wala'y kapuslanan sa mga buhi nga mag-ampo para sa nangamatay. Apan kay doon na may pagkabanhaw, balaanon o makaluwas ang pag-ampo sa mga buhi para sa nangamatay aron mabadbaran sila mga sala. So doon nagay prayers for the dead, prayers addressed to God, and the living, kita mga buhi, mga muyo samahan para sa mga kalag. Pero pilaman ka pamisa og misa nga himuon sa pare para sa kalag, una maluwas, di na tagatubag ang Ginoo magbuot ang iyang mysterious love for salvation, love for souls. So siya magagadili ingon tag tingali mga napo igo na. So pareho no nato kay tanang buhat nga maayo di man makawa. All good works are no vain in the eyes of the Lord. He can use that for everything. Souls needed our prayers. Muna atong tubag sa may pagkutanan ni Brad George Sorrifil. Niya ba si Brad Alexander tanggapan ato sa nang paminahon taga Mandawi City? Brad Alex. Salamat kayo, mga hapon kanyo, Brad Sok. Akong kauban rin sa studio. Salamat labi na ang pamilya, mga tanggapan, batukan, mga barkis, banpa diha. Akong Brad sa ari sa stima, Brad Sok. May tungod aning juice, ilisan, ug larawan, o kulit sa kahoy. Maay kani, Brad Sok. Matun sa laing bundok, daghang kaayong kinig, wala yun masabti hantod karon. Ato mabasa kini sa Exodus 23 nga to 5, gidili man paghimos larawan. Kapan mabasa sa uban nga preskulo nga pagbuhat sa larawan. Asam basa na to, buhat 17:29, Diyos sa mas dagway sa larawan. Sa Exodus 35 ngadto sa 33, o pagsapsap sa mga bato nga gihalhap sa kulit nga kahoy. O sa Isaias 44:13 ngadto 15, ang panday porma og ngadto sa dagway. Ngano kani Brad Sok nga hanod karon nag dumili magin mga lalain mga pundok. Unsa maginihubad na Brad Sok pareho papasabot. Dunay gidili, dunay sa pagtuo, lain papasabot. Kung ato basahon ang libro sa Propeta Jeremias 32:35, mingon ang Diyos. Ayaw buhata katong akong gidili, pero buhata katong akong gibuhat. Nayon ang Ginoo sa Leviticus 26:1, dulumtanan ko ang mga liniloks nga mga Diyos. So, larawan ni Belfior, Diana, Jupiter, nailaing mga ngan, Simos, Astaroth. So, kanang mga larawan nila, Diyos na.
o muna gidili sa Ginoo. Pero sa gingon na nimo doon ay higayon nga ang Diyos nagsugo gyud nasa Exodus 25 18 ngantos 22. Mayon ng Diyos kang Moises, magpabuhat kag sinalsal graven image, linilok nga larawan sa dagway sa kirubin ug ang dapat bulawan. Ngay butang na masig kakilid sa altar kay na ako diha. Akong tubagon ang akong katawhan sa ilang mga pagampo diha pinagi sa kirubin. So the cherubim is representation of the heavenly judgment or care of God for us. So mo na larawan. Nya di lang kay larawan sa cherubim kun anghel sa 2 Hari 23 16-19 second book of Kings chapter 23 16 to 19. Si Hari Osias gisugo sa Ginoo pag pulverize dugmo pulbuson na mga larawan sa mga Diyos. Ug pagabot niya sa dakong syudad na dakong monumento. Unang utana siya, kinsa maning monumento nga dako kayo din sa syudad. Mga tao mitubag, mahal nga hari, monumento na sa taong santo o balaan nga taga-Hudiya. Sipong sari, ayaw nagguba ang monumento sa tao nga balaan. Wanay labot. So makita na to nga, he knows the exception. Manang nganlan o sapensya bona nobit distinctionen in similaribus. Sa ito pa ang matuod nga kaalam makaila sa kalainan sa duha ka daw managsama nga butang. Marawan si Maris Dios gidili na ug doon ang pagyo. Ezekiel 41:18-22. Sulod sa templo sa Dios dunay altar ug dunay mga larawan nga linilok sa kerubin. Dunay larawan sa tao. Ug dunay larawan sa leon. Hibong kang anong ampil ng leon. Kaya sa pinadayag 5:8, the leader of Judea is Christ. Christ is the Lion of Judea. Sa ito pa kanang leon, simbolo na sa liderato kapag pagpangulo ni Kristo sa Judea. So di mo doon na larawan si Kristo sa simbolo lang ng mga leon. Ug naana sa kasulatan. O niya, makahimo bang Ginoo og milagro pinagi sa larawan? Makahimo. Ato na mabasa sa 1 Samuel 6:19. Nga katong tabernacle nga dunay larawan sa kerubin, gibugal-bugalan, giligwatan, binastos sa mga tao, 50 ka mga tao nangamatay diha sa ilang desecration, ilang pasipa niadtong santos nga tabernakulo nga dunay larawan sa kerubin. So makita na to nga Ginoo gusto nga ato sa nakatagan og honor pagtahon. 19:21 sa Leviticus naingon ang Dios nga tahurasan ang akong tabernakulo katong dunay larawan sa kerubin. So mo ni mabasa sa Biblia. Sagrado. Niya doon na pa'y gisulti ang Ginoo sa Salmo 74, 7-9, dunay akong makaaway, dili higala niya, nagdag, maso, martilyo. Ug ilang gidugmok ang akong makinulit nga larawan, sulod sa kong templo, matod pa si Diyos. Gisunog pa nila ang balaang simbolo. Silutan ko sila. Sa silot sa Ginoo, nasa Ezekiel 28:18, kadtong nagpasipalaas kong templo, pagasunugon ko sila. So mo nang ipasabot nga, gidugmok ang larawan sa mga santos, larawan nga balaan, o larawan sa kirubin ko na anghel, suko Ginoo. Silutan niya nagpasipala niya na. Kay the Holy Temple, God says, Salmos 11:8, ang Diyos nagpuyo, sulod siyang templo. God dwells in His own temple. Muna nga, ato sa tahuron, ang gisultis Ginoo mga larawan sa mga balaan, dili katong larawan sa mga Dios. Muna atong tubag sa mga tanan ni Alexander, tagapan niya doon natay kini paybaw nga doon ay nangita mo gud atong libro Armadura, Divina Armadura. Nga 7 ka libro giusara niya doon ay tay kaagis mga santos. Nana sa Cebu Archdiocese Book Center. Giatubang ni Mos Cathedral lapit to nay konbento nga wala na puig pare. Nasa silong ang Cebu Archdiocese Book Center. Makita niya atong libro. Niya to sang greeting ni
Brad Sulpicio Algueri diya sa San Fernando. Nakangay ni siyang mabuhat sa mga catechetical support, catechesis, adult catechism. Siya ay nagpakaon sa mga igsuon na itong nanambong mga adults. Dako gyud ang iyang gipangandam. O katong mga mansibado pa makasal, iyang gidagyon ngadto sa simbahan aron nga matun-an og magpakasal pagpangandam. Kanya dili pa doon na sa tayo shooting greeting sa atong mga pinangga kay mga amigo nga ato lang naman na muni o atong greeting sa atong mga suod kay mga co-workers sa trabaho, Bible studies, mga lungsod, sa jails, sa mga Catholic charismatic communities. Sila si Brad Adam Ampere, atong presidente sa CFD Cebu. George Torrefil, yan sa Kongkili. Efrain de la Peña, Edwin Isaal, Asis Agipo, Edwin Paragoso, si Mario de la Serna, Glyn Amancia, Aling Bacalso, Bots Cabido, John Paul Tero, Irene Sosi Olvera, si Crispin Tangpos, Nilo Rivera, Neil Hernia, Jung Chowa, Florix Rubia, Chris Arcay, Paul Alema, Alan Habir, Brad Kaloy Sabuhol, si Brad Tam Kaburnay, yang Kapikas Joy, mga maunungon kayo sa Catholic Bible Studies sa mga barangays. Carlo Badinas, niya din na nato. Si Dennis Abarquez, Jasper Rafanan, Jim Labonita, San Carlos City. Daniel Sicoya, Mingnalilia. Father Noel Paisones, G1 Paisones, Saldi Ucon, Cagayan, Pedro Birano sa Mati Davao, Rael Gungog, Madawi, Neil Crispin Tangpos, balik na. Okay ni Agapay. Uguman pa, namnamo na to. Salamat kayo sa atong mga kaigsunan. Uguman na to si Brad John Porca, si Brad dire na to. Si Rudy Rakasa. Yes. Si Brad ang tanggapan Alex, si Brad Mando Keno, si Brad George Torrefil, o si Carlo Badenas. Naurot na ito, paibaw. Dennis Abarquez. Oh yes, si Dennis Abarquez, mga direktor na to. Salamat kayang Diyos, magapanalangin na to. Tapuhon ni atong tulumanon, atong katinawan sa pagtuong katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Mga buta, sa nangyaring nasod sa kalibutan through the modern gadget of Brad Dudong Libso, ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Kini inyong alagad, Brad Sok Fernandez, pasalamat. Tagbuta po ni atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong katoliko. Salamat sa Diyos.